together with the government, together with the private sector, such as Joey Concepcion and Tessie. SESM Supermalls President Stephen Tan, mga kasamahan ko sa pamalaan, salamat lahat ng mga nandito na dumaan sa job fair na nagkaroon na ng trabaho. At nagkaroon lang ng trabaho dahil nga sa mga job fair na ino-organize natin together with the government, together with the private sector, such as Joey Concepcion and Tessie. SESM Supermalls President Stephen Tan, pati mga SM pala. kasamahan ko sa pamalaan, salamat lahat ng mga nandito na dumaan sa job fair. Pati SM pala, no? Yun, marami rin nag-hire dyan, no? Di ba? Oh, shoutout. Marami na, ayan, yung iba ginagamit yan stepping stone. At marami pong company na ginagamit talaga bilang stepping stone, no? Kasi kahit pa paano, may matututunan ka po dyan sa pagtatrabaho sa SM, di ba? How to use the, mga POS, yung tinatawag na POS, yung sa cashier, di ba? Yun. Tapos, syempre, yung PR. Tapos, ang mapapayo ko lang pag nagtrabaho ko po sa mga ganyan, kung gusto niyo po mag-English na kayo. Kasi kailangan po talaga mag-English eh. Kung gusto mong tumaas ang inyong sahod. Kasi dati naalala ko, sa manufacturing industry po ako. Kasi ang graduate ako ng ECE. Electronics Communications Engineering. Yun. Tapos DOST scholar ako. Ayun. So, may naman tayo, no? Medyo may utak naman po tayo. Tapos, hindi ako nag-board. Pero, yung trabaho talaga ng ECE, yung mga electronics. Yung sahod ko doon, pag kinumpara mo, nung pumunta na ako sa IT industry, nadoble agad. Tapos, after a year, parang nadoble, hanggang nadoble. Tapos ngayon na, 6 digits na. Grabe, no? Tapos may mga ganito pa sa social media, may mga kitaan pa dito sa YouTube, yan. Actually, yung kitaan sa YouTube, pag nalaman mo kung paano kitaan dito, kagaya ni Ninong Ramos. Shoutout ko sa'yo. Hindi mo nakakailanganin magtrabaho sa, as an IT or anything, no? Negosyo ka, pwede. Dahil kaya yung mga DDS na nagsinasabing bayaran, ganito, bayaran yung mga BBM vloggers, hindi nila kasi alam yung diskarte dito. Di ba? Yung si Tio Moreno, yung sinabihan niya, yung BBM vlogger, 20,000 USD per month kinikita nun si Kent Garcia. Magkano $20,000? 1M, di ba? Isipin mo every month 1M kinikita nun. Kaya nakakaipon talaga, no? Ito 74,000 na hard at pasalamat po tayo sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos kasi meron, aside sa mga dami po niyang pinoproblema, meron pa po siyang mga ganito na natutugunan niya ng pansin, no? Diba? Kaya mainit ang ulo ng ng mga didilis Kasi may mga ganitong si BBM, si Sara. Wala. Laging lumalabas kay Sara, imbis na i-promote niya kung ano man yung ginagawa niya, ang laging lumalabas po sa bibig niya, paninira sa gobyerno. Kasi anong dahilan? Anong dahilan, guys? Magsabi nga kayo ng posibleng dahilan. Bakit walang project si Sara Duterte? Baka sabihin nyo, wala po kasing budget Hindi, meron budget. Di ba? 600, 700 million, di ba? Puro MOOE ngayon. Di ba? Ang daming pera ni Sara Duterte. Di ba? Si Secretary Gadon ang walang budget pero nakakagawa ng project. Gusto nyo pakita ko sa inyo? Gusto nyo pakita ko sa inyo kung anong project ni Secretary Larry Gadon? Mabibilib kayo. Yun na yung next natin. Project ni Secretary Larry Gadon. Yung next natin to. Alright. Channel ko naman to kaya pwede naman.
pwede naman natin i-play. Kasi nakakasama natin si Secretary Larry Gadon. Mabibilib kayo dito kasi alam nyo, wala siyang budget pero daang-daang milyon ang natitipid ng gobyerno. 'Di ba? Kung isipin mo nga, sana ito na lang vice president natin eh. Oh, tingnan nyo tingnan nyo ayan ito. Ito na ba 'yun? Larry Gadon. Running breaks your joints. Mute muna natin. Larry Gadon, dinaig si Sara Duterte. Yun, di ba? Alright. Ito na. Yan, play na natin Okay. Kasi natin, play. Balita namin may good news yata kayo tungkol dito sa renewable energy. Kwento nyo naman po sa amin. Oo. Bukas ay magkakaroon kami ng contract signing ng Cavite State University. They have 13 campuses all over Cavite and yan ay magi-install kami ng yung aking partner dito na private sector ay magi-install ng solar power system sa lahat ng campuses nila at ito ay walang gastos ang gobyerno. Walang gastos ang gobyerno. Alam nyo ba kung magkano ang mga solar power system, 'di ba? Yan nga yung bilyong-bilyong prangkisa ni Leviste, 'di ba? Kasi ito libre lang, 'di ba? Paano niya nagawa 'yun? Hindi yan vice president, walang budget yung nila o papa nila. Meron konti lang. Pero yung pinambili pa nila sa mga sopa-sopa nila dun, pera pa ni ni Secretary Larry Gadon. Tuloy natin Wala rin gastos ang eskwelahan. Ang pamamaraan dito ay ito tinatawag namin na public-private partnership na kung saan ay i-turn on ko lang yung extreme feature nito. Kasi medyo nag-loading Yan. Ewan ko kung mag-iingay. Rinig ba? Hindi naman. Alright. itong mga schools ay makikinabang dito dahil ang kanilang Ano ba yung naglo-loading? Naglo-loading, no? Ang bagal ng internet Ayan. babayarang kuryente dito ay napakababa na. Malaki ang kabawasan. So yung kanilang magiging savings dito ay magagamit nila doon sa kanilang primary function, which is education. And kikita pa sila dito dahil yung excess electricity nila ay ibabato, ibibenta sa grid. So babayaran pa sila.